Masyado kang mabagal, Wenalyn. Isang simpleng maleta lang. Hindi mo pa matapos-tapos. You're acting like a martyr again. And frankly, it's exhausting to watch. Ang tinig ni Ji-hyun ay gumasgas sa katahimikan ng silid. Kasing lamig ng bakal at kasing talas ng balisong. Nakatayo siya sa harap ng salamin, hinihigpitan ng kurbatang seda, na tila ba isang bitay na pansakal, habang ang kaniyang mga mata ay walang mabanaag, na kahit anong init ng pagmamahal, puro pagkamuhi at pagkairita lamang ang naroon. Hindi nag-angat ng tingin si Wenalyn. Ang kaniyang mga kamay, na bahagyang namimintog dahil sa 5 buwang pagdadalang tao, ay patuloy sa maselang paghagod sa bawat tupi ng puting polo ng kaniyang asawa. 2 oras na siyang nakatayo sa harap ng plansahan, tinitiis ang bawat kurot ng sakit sa kaniyang balakang na tila ba may mga karayom na unti-unting ibinabaon sa kaniyang laman. Ang silid ay nababalot ng bango ng lavender, isang halimuyak na pinag-ipunan niya mula sa kakarampot na allowance sa palengke. Dahil lamang minsan nang sinabi ni Ji-hyun na ito ang nakakapagpakalma sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, ang bango ng pag-ibig ni Wenalyn ay nilamon ng isang mapanghas na amoy. Isang halimuyak na masangsang, amoy bakal, at bakas ang karangyaan ng mga mamahaling pabango na kailanman ay hindi kayang bilhin ni Wenalyn. Nanunuot ito sa bawat hibla ng suot na vest ni Ji-hyun, isang piping saksi ng kataksilan. Handa na ang gamit mo, Ji-hyun. Naglagay din ako ng gamot para sa sikmura mo sa maliit na bulsa. Huwag kang magpapalipas ng gutom sa biyahe mo. Malumanay na wika ni Wenalyn, bagaman paos ang kaniyang tinig. Pinilit niyang ngumiti, umaasang kahit katiting na sulyap ng pagpapahalaga ay makuha niya mula sa lalaking kaniyang pinag-alayan ng buhay. Ngunit bago pa man niya maidampi ang kaniyang kamay sa balikat ng asawa, ang telepono sa ibabaw ng mesa ay biglang nagliwanag. Ang asol na ilaw nito ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na sulok ng silid. Isang mensahe ang lumitaw, hubad at walang pakundangan. "I've prepared the vintage champagne for our celebration tonight, love. Baby and I are waiting for you in our sanctuary. Don't make us wait too long." Kasunod nito ang isang larawan. Isang babaeng mas bata, nakasuot ng mapangakit na pulang seda, habang nakasandal sa dibdib ni Ji-hyun sa loob ng isang marangyang kondo. Doon sa larawan, hindi bakas ang pagkayamot sa mukha ni Ji-hyun. Nakangiti siya, isang ngiting matagal nang pumanaw sa kanilang tahanan. Biglang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Wenalyn. Ang mainit na plansa ay dahan-dahang nadulas mula sa kaniyang kamay at bumagsak sa alpombra. Naglalabas ng amoy ng nasusunog na tela. Ngunit hindi niya naramdaman ang init. Ang kaniyang buong katawan ay binalot ng isang matinding pamanhid mula sa kaniyang mga talampakan hanggang sa kaniyang puson na tila pinipigan ng isang hindi nakikitang kamay. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kaniyang isipan. Ang isang asawang tapat, ang ina ng kaniyang dinadala, ay ginawa na lamang isang anino sa gilid ng kaniyang makulay na buhay. Walang pag-aalinlangang dinampot ni Gio na ang telepono. Hindi niya ito pinatay at lalong hindi siya nagtangkang magpaliwanag. Tiningnan niya ang kaniyang asawa ng may pandidiri habang hinahagod ng tingin ang namimintog na tiyan at ang hapon nitong mukha. "You saw it. Good. Kesa naman mag-act ka pa na parang walang alam." Aniya sa isang tonong parang nag-uusap lang tungkol sa panahon. "Look at yourself, Wenalyn. Amoy bawang at pawis ka palagi. You look so tired, so pathetic. I need a woman who can stand beside me in the boardroom, not someone who only knows how to fold shirts and cry about back pain." Naramdaman ni Wenalyn ang isang matinding hapdi sa kaniyang lalamunan. Ang hiya, ang mapait na kahihiyang idinulot ng kaniyang sariling katapatan, ay tila isang malapot na putik na lumalamon sa kanya. Tiningnan niya ang maletang kaniyang pinaghirapang ihanda. Ang bawat tiklop ng damit, ang bawat gamot na isinama niya para sa kalusugan ng asawa ay naging isang malaking biro.
Inihahanda niya ang lalaking ito para sa yakap ng ibang babae. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang saktan ang mukhang iyon na tila walang pakiramdam, ngunit ang kaniyang mga labi ay nanatiling tikom. Walang luhang pumatak. Ang kaniyang pait ay tila naging yelo sa kaniyang mga mata. Kinuha ni Ji-hoon ang maleta ng may puwersa. Ang kaniyang sapatos na balat ay walang awang tumapak sa panyo na may burda ng kanilang mga pangalan na nalaglag sa sahig. Huwag mo akong hihintayin. I'm moving my things out starting tomorrow. You should start thinking about where you'll go. Sinasabi ko sa'yo, Wenalyn, you're too weak to survive without me. Pasalamat ka. I'll leave you the house. It's the least I can do for your service. Bumukas ang pinto at humampas ang malamig na hangin mula sa labas. Dala ang amoy ng malakas na ulan. Humakbang palayo si Ji-hoon. Iniwan si Wenalyn sa gitna ng usok ng nasunog na tela at ang namamatay na bango ng lavender. Dahan-dahang napaupo si Wenalyn sa malamig na sahig. Ipinatong niya ang kaniyang kamay sa kaniyang tiyan, kung saan naramdaman niya ang marahang sipa ng kaniyang anak. Isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa kanya. Ngunit sa halip na humagulhol, ang kaniyang mga mata ay unti-unting nagkaroon ng isang kakaibang talim. Tumingin siya sa isang luma at maalikabok na drawer sa ilalim ng kama. Sa loob niyon ay isang maliit na kahon na gawa sa nara. Hindi pera ang laman yun, kundi isang singsing na may sagisag ng itim na rosas, ang simbolo ng pamilya Montemayor, at isang numero na ipinangako niyang hindi tatawagan maliban na lamang kung ang kaniyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Akala ni Ji-hoon ay iniligtas niya si Wenalyn mula sa kahirapan. Akala niya, siya ang araw na nagbibigay liwanag sa dilim ng buhay ng babae. Hinawakan ni Wenalyn ang singsing ng napakahigpit hanggang sa bumaon ang talas nito sa kaniyang palad. Ang sakit na yon ang nagpanumbalik ng kaniyang hininga. Isang malamig at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Mali ka, Ji-hoon. Bulong niya sa hangin. Ang kaniyang tinig ay hindi na nanginginig, kundi puno na ng isang mapanganib na kapangyarihan. Hindi ako ang mawawalan. Ikaw ang mawawalan ng lahat. Kasabay ng isang malakas na kulog na yumanig sa langit, nagliwanag ang telepono ni Wenalyn. Isang mensahe ang dumating mula kay Attorney Lorenzo Salvatierra. The black rose is ready to bloom, Senyora. Give the word, and we will trigger the clause. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang hindi mailabas ni Wenalyn. Sa loob ng maliit na kusinang yon, ang hangin ay naging kasing lapot ng lason. Nakatitig siya sa basong tubig sa kaniyang harap. Pinapanood ang sariling refleksyon. Isang babaeng maputla. May mga matang pagod, ngunit may apoy na nagsisimulang magliyab sa kailaliman ng kaniyang balintataw. Hindi pa lumilipas ang isang oras mula nang iwan siya ni Ji-hoon, ngunit ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Dinampot niya ang telepono. Ang kaniyang daliri ay bahagyang nanginginig habang pinipindot ang numero ni Attorney Lorenzo. Senyora Wenalyn, ang baritono at formal na tinig ng abogado ay agad na sumagot. Walang halong pagtataka sa boses nito. Tila ba matagal na nitong inaasahan ang tawag na ito. I heard the news. Our system detected the movement of funds from the trust to a private account under Ji-hoon's name 3 hours ago. He breached the fidelity clause. Lorenzo, bulong ni Wenalyn. Ang kaniyang tinig ay kasing lamig ng yelo na idinidikit sa mainit na balat. I want the full audit. Huwag mong ititira kahit isang sentimo na galing sa pamilya ko. But not tonight. Let him celebrate. Let him feel like he's the king of the world for one last time. Understood, Senyora. The freezing of assets will take effect at exactly midnight tomorrow, coinciding with his victory party. What about your safety? I'm fine. Tugon niya habang hinahaplos ang kaniyang tiyan. The baby and I? We are finally waking up. Ibinaba niya ang telepono nang marinig ang mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Hindi iyon ang sasakyan ni Ji-hoon. Ilang sandali pa,
Ang pinto ay bumukas ng walang katok at pumasok ang kaniyang biyenan na si Nanay Saling. Ang matanda ay balot ng mamahaling bandana, ngunit ang kaniyang mukha ay puno ng pagkukunwari. "Wenalyn, Diyos ko, anong nangyari?" Patakbong lumapit ang matanda, ngunit hindi upang yakapin siya, kundi upang tingnan kung may nadala bang mahahalagang gamit ang kaniyang anak. Nakausap ko si Ji-hyun. Sabi niya, nag-away daw kayo? Wenalyn naman, alam mo namang stress ang asawa mo sa negosyo. Bakit hindi mo nalang intindihin? Utang na loob, huwag kang maging pabigat sa kaniya ngayon. Naramdaman ni Wenalyn ang isang pait sa kanyang lalamunan. Utang na loob. Ang paboritong armas ng mga Del Rosario. Nakalimutan na yata ng matandang ito na kung hindi dahil sa tulong ni Wenalyn, ay nasa lansangan pa rin sila hanggang ngayon. Stress po ba ang tawag sa pakikipagdiwang sa ibang babae habang buntis ang asawa niya, Nay? Mahinahong tanong ni Wenalyn, bagaman ang kaniyang mga kuko ay bumaon na sa kaniyang palad. Natigilan si Nanay Saling, ngunit mabilis na nakabawi. Lalaki iyan, Wenalyn. Natural lang na maghanap ng libangan kung ang asawa ay laging matamlay at amoy kusina. Be a better wife. Mag-ayos ka. Magluto ka ng paborito niya at iyong tungkol sa bahay na ito. Sabi ni Ji-hyun, kailangan daw niyang isanla para sa bagong proyekto. Isang pirma mo lang naman, di ba? Isang mapait na tawa ang muntik ng kumawala sa mga labi ni Wenalyn. Ang sakim na pamilyang ito ay hindi lang ang kaniyang dangal ang gustong kunin, kundi pati ang huling silungan ng kaniyang anak. Nay, uminom na lang po kayo ng tsaa. Malumanay na wika ni Wenalyn habang tumatayo. Ang bawat hakbang niya ay tila may bigat ng isang reyna. Gusto niyo po ba ng ampalaya tea? Sabi nila. Mabuti raw iyon para sa mga taong hindi malasahan ng katotohanan. Ano bang pinagsasabi mo? Are you talking back to me now? Matapos ka naming tanggapin kahit wala kang dalang yaman sa pamilyang ito? Singhal ng matanda, ang kaniyang tunay na kulay ay lumalabas na. Tinatanggap ko po ang lahat ng sinabi niyo, sagot ni Wenalyn habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ng biyenan. Walang kurap, walang takot. But starting tomorrow, everything will change. Pakisabi kay Ji-hyun, handa na ang mga dokumento. Pipirmahan ko ang gusto niya. Nagningning ang mga mata ni Nanay Saling sa kasakiman. Iyan ang mabuting menugang. I'll tell him. Siguraduhin mong hindi ka magbabago ng isip. Nang makaalis ang matanda, iniwan nito ang amoy ng murang pulbos at masamang hangarin. Nanatiling nakatayo si Wenalyn sa dilim. Binuksan niya ang gripo at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kaniyang mga kamay. Tila ba hinuhugasan ang bawat bakas ng ugnayan niya sa pamilyang Del Rosario. Kinuha niya ang isang itim na envelope mula sa ilalim ng cabinet. Sa loob niyon ay ang listahan ng lahat ng ari-ariang binili ni Ji-hyun gamit ang kaniyang pera. Ang mga kondo, ang mga kotse, at ang kumpanyang ipinagmamalaki nito. Isang malakas na hangin ang umihip, nagdulot ng pagyanig sa mga luma at marupok na bintana ng bahay. Ngunit si Wenalyn ay hindi na natatakot sa bagyo. Siya na ang bagyo. Ang kaniyang kamay ay muling humaplos sa kaniyang tiyan. Konting tiis na lang, anak. Malapit na tayong umuwi sa tunay nating kaharian. Sa kabilang bahagi ng lungsod, maririnig ang tunog ng mga nag-uumpugang baso ng alak at malakas na tawanan ni Ji-hyun at Carissa. Hindi nila alam, ang bawat tawa nila ay tila isang segundong ibinabawas sa kanilang oras bago ang tuluyang pagguho. Ang tilaok ng manok sa madaling araw ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang mabigat na paalala ng paparating na pagtatapos. Hindi natulog si Wenalyn. Nanatili siyang nakaupo sa kaniyang lumang silya, pinagmamasdan ng unti-unting paglamas ng liwanag sa kadiliman ng silid. Ang amoy ng basang lupa mula sa ulan kagabi ay humahalo sa amoy ng malamig na kape sa kaniyang tabi, mapait, stagnant, at patay. Narinig niya ang paghinto ng sasakyan sa labas, ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ng kotse
at ang mabibigat na hakbang ng sapatos na balat sa semento ay sapat na upang malaman niyang narito na ang kaniyang Panginoon. Pumasok si Jihyun na tila ba siya ang may-ari ng buong mundo, kahit na ang bawat hibla ng kaniyang suot ay binili ng perang hindi kailanman naging kaniya. Hindi ka pa rin natutulog? You look like a ghost, Wenalyn. Bungad ni Jihyun. Inihagis niya ang kaniyang mamahaling coat sa sofa na parang basahan. But it's better this way, para mabilis nating matapos ito. I have a big meeting at noon and I don't want to deal with your drama. Hindi sumagot si Wenalyn. Tumingin lang siya sa mga kamay ni Jihyun. Malinis, malambot at walang kalyo. Ikinumpara niya ito sa sarili niyang mga kamay na may mga peklat mula sa tilamsik ng mantika at panunuyo dahil sa paglalaban ng kanyang mga polo. Ang mga kamay na nag-alaga sa kanya ay siya ring mga kamay na sasakal sa kanyang huling hininga ng dignidad. Naglabas si Jihyun ng isang makapal na folder. Ito ang mga papers para sa liquidation ng mga assets natin. I'll be honest, the company needs liquidity. This house, the small lot in Laguna. Kailangan kong ibenta para sa expansion. In exchange, I'll give you a monthly allowance. Hindi ka naman marunong humawak ng malaking pera, di ba? You were nothing before I married you, Wenalyn. Ako ang nag-angat sa'yo mula sa hirap. Ang bawat salita ni Jihyun ay tila isang sampal na may kasamang lason, gaslighting. Isang sining na perpektong natutunan ni Jihyun sa loob ng 5 taon. Pinaniniwala niya si Wenalyn na siya ay isang pulubi na pinulot lamang sa lansangan, habang ang katotohanan ay ang kaniyang pamilya, ang lihim na nagpapatakbo ng mga bangkong nagpapautang sa kaniya. Ako ang nagligtas sa'yo, Wenalyn, ulit ni Jihyun. Ang kaniyang tinig ay naging malambing, ngunit puno ng pananakot. Remember your sick grandmother? Sino ang nagbayad ng hospital bills niya? Sino ang nagbigay sa'yo ng pangalan? Kung wala ako, baka namamalimos ka na ngayon sa rekto. Isang madiing hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Wenalyn nang marinig ang pagbanggit sa kaniyang lola. Ang hospital bills na binabayaran ni Jihyun ay galing din sa dividend ng trust fund ni Wenalyn na lihim na ipinapadala ni attorney Lorenzo sa kumpanya ni Jihyun bilang investment. Isang masakit na siklo ng panlilinlang kung saan ang sariling pera ni Wenalyn ang ginagamit upang itali ang kaniyang mga kamay. Jihyun! Mahinahong tawag ni Wenalyn. Ang kaniyang boses ay parang bulong ng hangin bago ang isang dilubyo. Do you really believe that? Na ikaw ang nagtayo ng lahat ng ito? Tumawa si Jihyun, isang mapang-uyam na tawa na yumanig sa mga luma nilang kagamitan. Sino pa ba? Is it you? Ang babaeng ang tanging alam ay magluto ng sinigang at maglinis ng banyo? Don't be delusional, Wenalyn. Your signature is just a formality. Pipirma ka ba? O gusto mong pati ang allowance mo ay bawiin ko pa? Dahan-dahang tumayo si Wenalyn. Ramdam niya ang bigat ng kaniyang tiyan, ang bigat ng kaniyang hinaharap. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang ballpen. Ang kaniyang daliri ay dumampi sa magaspang na papel ng kontrata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kaniyang batok mula sa bintana. Tila ba, nagbibigay ng huling babala. Pipirma ako, sabi ni Wenalyn. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa mukha ni Jihyun. That's my girl. Alam mo naman kung ano ang makakabuti sa'yo. Ngunit bago idampi ang dulo ng panulat sa papel, tumigil si Wenalyn. Tiningnan niya ang asawa ng diretso sa mga mata. Isang tingin na hindi pa nakikita ni Jihyun kailanman. Ito ay hindi tingin ng isang biktima. Ito ay tingin ng isang hukom. But let me ask you one thing, Jihyun. Wika ni Wenalyn. Ang kaniyang tono ay kasing formal ng isang opisyal na proklamasyon. When everything you built disappears in a single heartbeat. When the ground beneath your feet turns into dust. Will you still be this arrogant? O baka naman doon mo palang maiisip kung sino talaga ang nagligtas sa kanino? Natigilan si Jihyun. Ang kaniyang kumpiyansa ay bahagyang nayanig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang aura na inilalabas ni Wenalyn. Ngunit agad din itong napalitan ng inis.
What are you talking about? Just sign the damn paper. Mabilis na iginuhit ni Wenalyn ang kaniyang pirma. Hindi ang kaniyang karaniwang pirma, kundi ang kaniyang opisyal na lagda bilang isang Montemayor. Isang lihim na code na tanging ang kanilang bangko lamang ang makakaunawa. Isang hudyat na ang lahat ng transaksyong ito ay ginawa sa ilalim ng coercion at duress. Inagaw ni Ji-hyun ang folder. Good. Now, get out of my sight. Mag-ayos ka na para sa party mamaya. I want you to look presentable for the last time before I announce our separation. Huwag mong ipapahiya ang pangalan ko. Lumabas si Ji-hyun. Dala ang mga dokumentong sa tingin niya ay susi sa kaniyang kalayaan, ngunit lingid sa kaniyang kaalaman. Iyon ang mga dokumentong magsisilbing warrant para sa kaniyang paghihirap. Naiwan si Wenalyn sa gitna ng silid. Dinampot niya ang kaniyang lumang telepono at nag-type ng isang maikling mensahe para kay Attorney Lorenzo. The fool has the signed papers. Execute Phase 1. Let the celebration begin. Isang malakas na hangin ang humampas sa bintana, nagdulot ng pagbagsak ng isang plorera sa sahig. Ang mga piraso ng bubog ay kumalat, sumasalamin sa lamat ng kanilang pagsasama na hinding-hindi na mabubuo pa. Sa kaniyang isipan, nakikita na ni Wenalyn ang mukha ni Ji-hyun mamayang madaling araw. Ang mukha ng isang taong mawawalan ng lahat sa gitna ng tugtugan at alak, habang ang kaniyang imperyo ay naglalaho na parang usok. Ang hangin sa loob ng mansyon ay punong-puno ng halimuyak ng mga mamahaling putahe. Ang amoy ng inihaw na baka na may truffle oil at ang nangingibabaw na amoy ng imported na alak. Ngunit para kay Wenalyn, ang bawat singaw ng pagkain ay tila usok na sumasakal sa kaniyang lalamunan. Ang kaniyang tahanan, ang lugar na kaniyang inalagaan ng may pagmamahal, ay naging isang entablado ng kaniyang sariling kahihiyan. Wenalyn, ano ba? Nakatunganga ka na naman. Ang tagal lumabas ng mga hors d'oeuvres. Nakakahiya sa mga guests. Bulyaw ni Ji-hyun habang dumadaan sa kusina. Suot nito ang isang tuksedo na kasing kinis ng kaniyang mga kasinungalingan. Kakatapos ko lang ihanda ang main course, Ji-hyun. Masama ang pakiramdam ko. Baka pwedeng, kahit ngayon lang, Wenalyn, huwag kang maging pabigat. Putol ni Ji-hyun sa kanya. Ang boses ay puno ng pait. Sabi ko naman sa'yo, we need to cut costs. Bakit pa tayo kukuha ng catering kung kaya mo naman? This is a small sacrifice for the company. Now, put this on. Ibinato ni Ji-hyun sa kanya ang isang puting apron. Isang puting tela na sa tingin ni Wenalyn ay tila isang bandila ng pagsuko. Sa harap ng mga negosyante at matataas na tao sa lipunan, ang asawa ng CEO ay gagawing isang tagapagsilbi. Lumabas si Wenalyn sa malawak na salas habang dala ang isang tray ng mamahaling wine. Ang kaniyang binti ay nanginginig sa pagod at ang bigat ng kaniyang tiyan ay tila lalong bumibigat sa bawat hakbang. Doon, sa gitna ng kumpol ng mga tao, nakita niya si Carissa. Nakasuot ang babae ng isang hapit na gintong bestido. Ang kaniyang liig ay pinalamutian ng isang kwintas na alam ni Wenalyn na galing sa kaniyang sariling koleksyon. Isang regalong ipinamana pa ng kaniyang lola na ninakaw ni Ji-hyun sa kaniyang vault. Oh, look who's here! Nakangising bida ni Carissa habang nakasandal sa braso ni Ji-hyun sa harap ng mga panauhin. Ji-hyun, your staff is here. Pwede bang paki-fill up ang glass ko? This champagne is a bit dry, just like the service. Narinig ni Wenalyn ang mahihinang tawanan ng mga tao sa paligid. Ang hiya ay tila isang apoy na lumalamon sa kaniyang buong pagkatao. Yumuko siya, pinipilit na huwag hayaang pumatak ang luha sa harap ng mga taong ito. Habang dahan-dahang isinasali ng alak sa baso ni Carissa, isang butil ng mainit na pawis ang gumulong mula sa noo ni Wenalyn. Bumagsak ito, kasabay ng isang patak ng kaniyang pagod, nang diretso sa loob ng kristal na baso ni Carissa. Ang butil ng pawis ay humalo sa mamahaling bula ng champagne, isang lihim na dumi sa gitna ng kanilang karangyaan. Here is your drink, Miss Velarde. Mahinahong wika ni Wenalyn.
Ang kaniyang boses ay hindi nanginginig, bagaman ang kaniyang puso ay tila dinudurog ng libu-libong martilyo. Uminom si Carissa ng may pagmamalaki, hindi alam ang lasa ng paghihirap na kaniyang nilunok. Good. Now, go back to the kitchen. May natapon yata sa kabilang table, linisin mo agad. Nagpatuloy ang gabi sa gitna ng malakas na tugtugan at ang ingay ng mga nag-uumpugang baso. Si Wenalyn ay naging isang anino, isang multong naglilinis ng mga kalat ng mga taong nagnanakaw ng kaniyang buhay. Ngunit sa gitna ng katuwaan, isang matandang Ginoo, si Don Mariano, ang lumapit kay Gihune. Si Don Mariano ay isa sa mga pinakamayamang investor sa bansa at isang matalik na kaibigan ng pamilya Montemayor. Gihune anak, napakaganda ng party na ito. Wika ng matanda habang lumingalinga. But I'm looking for someone. I heard a rumor that the heiress of the Montemayor Trust is residing here. Is it true? I've been wanting to pay my respects to the granddaughter of Doña Esperanza. Naramdaman ni Wenalyn ang pagtigil ng kaniyang hininga. Nakatayo siya ilang metro lang ang layo, hawak ang isang basahan. Naging kasing puti ng papel ang mukha ni Ji-Hyun. Mabilis siyang uminom ng alak bago sumagot. Ang kaniyang boses ay may halong kaba na pilit niyang itinatago. Don Mariano, I think there's a misunderstanding. Wala pong kinalaman ng mga Montemayor sa bahay na ito. My wife is. She's just a simple woman from the province. She has no connections to such a powerful family. Is that so? Tanong ni Don Mariano. Ang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa direksyon ni Wenalyn na kasalukuyang nagpupunas ng sahig. Sayang naman. I came here mainly to discuss a major partnership with her family. If she's not here, then I suppose this party is a waste of my time. Nagkatinginan sina Ji-Hyun at Carissa. Ang takot ay sandaling gumuhit sa kanilang mga mata. Ngunit agad itong pinalitan ng kayabangan ni Ji-Hyun. Don't worry, Don Mariano. I am the one running the show here. You don't need a Montemayor when you have me. Mula sa madilim na sulok ng kusina, narinig ni Wenalyn ang lahat. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang lumitaw sa kaniyang mga labi. Tumingin siya sa orasan sa dingding. 11 gabi na. 1 oras na lang. 1 oras na lang at ang lahat ng show na ipinagmamalaki ni Ji-Hyun ay magiging isang malagim na bangungot. Dinampot ni Wenalyn ang kanyang telepono na nakatago sa bulsa ng apron. Isang maikling mensahe ang kaniyang ipinadala. He denied me in front of everyone. Let the hammer fall at midnight, no mercy. Ang ingay ng tawanan mula sa salas ay tila mga hiyaw ng mga bulto ng demonyo sa pandinig ni Wenalyn. Sa loob ng madilim na kusina, ang tanging liwanag ay nagmumula sa bukas na pinto ng refrigerator. Ang lamig na inilalabas nito ay humahaplos sa kaniyang mukhang namumula sa init ng kalan, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng puot na unti-unting tumutupok sa kaniyang pagtitimpi. Ano ka ba, Wenalyn? Bakit ka naririto sa dilim? Ang mga bisita sa labas, naghahanap pa ng yelo. Ang tinig ni Nanay Saling ay kasing gasgas ng lumang plaka. Pumasok ang matanda. Hila-hila ang kaniyang mamahaling bestido na halatang hindi lapat sa kaniyang katawan. Amoy na amoy sa kanya ang hinalong bango ng alak at ang malansang amoy ng patis mula sa kusina. Nay, kailangan ko lang pong maupo. Kahit sandali. Sumasakit po ang balakang ko at tila matigas ang aking tiyan. Mahinang sagot ni Wenalyn habang nakakapit sa gilid ng lababo. Ang pawis sa kaniyang batok ay malamig. Isang babala ng kaniyang katawan na hindi na nito kaya ang pagod. Ay naku, Wenalyn, puro ka reklamo. Noong nagbubuntis ako kay Ji-Hyun, nagbubukid pa ako sa ilalim ng init ng araw. Ang arte-arte mo, singhal ng matanda habang dinuduro ang balikat ng menugang. Dapat nga ay magpasalamat ka pa. Utang na loob mo sa anak ko na hindi ka na naglalako ng kakanin sa kalsada. He gave you a life, Wenalyn. At ngayong kailangan niya ang suporta mo para sa image ng kumpanya, magdadahilan ka ng sakit ng katawan. Utang na loob. Ang salitang ito ay tila isang tanikala na 5 taon
nang nakagapos sa leeg ni Wenalyn. Bawat butil ng kanin na isinusubo niya, bawat damit na isinusuot niya, ay laging may kalakip na paalala mula sa pamilyang ito na siya ay isang pulubi na sinalba ng kanilang kabutihang loob. Hindi nila alam na ang bawat sentimong ginamit sa kanilang marangyang buhay ay may markang Montemayor, isang markang hindi nila karapat-dapat na ariin. Nay, hindi po ako nagrereklamo, pero tao rin po ako. May buhay din po ang dinadala ko, wika ni Wenalyn. Ang kanyang tinig ay naging mas malalim, mas matapang. Aba, sumasagot ka na? Dahil ba alam mong hihiwalayan ka na ni Ji-yoon, kaya wala ka ng respeto? Nanay Saling stepped closer, the smell of gin on her breath making Wenalyn nauseous. Listen to me. Bago ka umalis sa bahay na ito, siguraduhin mong pirmahan mo ang lahat ng kailangan ni Ji-yoon. Huwag kang maging gahaman. Isipin mo ang utang na loob mo. Hindi na sumagot si Wenalyn. Hinayaan niyang dumaloy ang mga salita ng biyenan sa kaniyang kabilang tainga. Sa sandaling iyon, narinig niya ang mahinang pagkatok sa pintuan sa likod. Ang pinto para sa mga service staff. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng isang courier ang nakatayo roon. May dala itong isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na pelus. Para kay Senyora Wenalyn Montemayor, maikling wika ng lalaki. Kinuha ni Wenalyn ang kahon. Ang kaniyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa loob ng kahon ay isang sariwang itim na rosas at sa ilalim nito ay isang piraso ng papel na may sulat kamay ng kanyang lola, si Doña Esperanza. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa ingay ng karamihan, kundi sa katahimikan ng paghihiganti. Be ready, my child. Tonight, the debt will be paid in full. Kasama ng sulat ay isang maliit na flash drive. Alam ni Wenalyn kung ano ang laman nito. Ang mga lihim na video ni Ji-yoon at Carissa sa loob ng kumpanya, ang mga ebidensya ng malversations at ang tunay na pinagmula ng bawat asset na ipinagmamalaki ng asawa niya. Ano iyan? May tinatago ka ba sa amin? Usisa ni Nanay Saling. Pilit na inaagaw ang kahon. Mabilis na isinara ni Wenalyn ang kahon at itinago ito sa kaniyang apron. Tumingin siya sa kaniyang biyenan nang may ngiting hindi nito kailanman nakita. Isang ngiting kasing lamig ng sementeryo sa gabi. Wala po, Nay. Isang alaala lang mula sa isang taong malapit ng bumisita sa inyo. Sagot niya. Lumabas si Wenalyn sa kusina at tumayo sa isang sulok ng salas. Pinanood niya si Ji-yoon na kasalukuyang tumatawa habang inaalalayan si Carissa na uminom ng alak. Ang bawat halakhak nito ay tila isang hakbang papalapit sa bitayan. Naramdaman ni Wenalyn ang muling pag-alon ng sakit sa kaniyang tiyan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa pagod. Ito ay dahil sa pananabik. Tumingin siya sa malaking orasan sa gitna ng salas. 11:30 na ng gabi. 30 minuto na lang. Ang champagne ay patuloy na dumadaloy, ang musika ay lalong lumalakas, at ang mga bisita ay walang kamalay-malay na sila ay nagdiriwang sa ibabaw ng isang gumuguhong imperyo. Si Ji-yoon ay naghahanda na para sa kaniyang victory speech. Hindi alam na ang bawat salitang bibigkasin niya ay magiging huling pako sa kaniyang sariling kabaong. Wenalyn leaned against the cold marble pillar, her hand firmly over the flash drive in her pocket. Utang na loob, pulong niya sa sarili habang nakatingin sa asawa. Ngayong gabi, Ji-hoon, sisingilin ko na ang lahat ng utang mo sa akin at hindi sapat ang buhay mo para pambayad. Isang biglang pagkidlat ang nagbigay liwanag sa buong mansyon, kasunod ng isang malakas na dagundong na tila ba isang hudyat mula sa langit. Ang mga ilaw ay sandaling kumurap, nagdulot ng panandaliang takot sa mga bisita. Ang bawat hakbang ni Wenalyn patungo sa ikalawang palapag ng mansyon ay tila pag-akyat sa isang bundok ng mga tinik. Habang ang tawanan sa ibaba ay nagiging maugong na ugong, ang bawat baitang ng hagdan ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing ginugol niya sa pag-aayos ng bahay na ito. Isang bahay na itinuring niyang pugad ng pag-ibig,
ngunit isa palang kulungan ng panlilinlang. Ang amoy ng mamahaling tabako at leather mula sa opisina ni Ji-hyun ay sumalubong sa kanya. Ito ang santuaryo ng kaniyang asawa, ang lugar kung saan binuo ang mga planong unti-unting pumatay sa kaniyang pagkatao. Dahan-dahang pinihit ni Wenalin ang trangka ng pinto. Ang lamig ng bakal ay gumuhit sa kaniyang palad, tila ba nagbibigay ng huling babala. Sa loob, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa ibabaw ng mesa. Doon, nakita ni Wenalin ang isang tumpok ng mga dokumento, ang mga papeles na pinirmahan niya kaninang umaga. Sa tabi nito ay isang bukas na bote ng whiskey. Ang amoy nito ay matapang at nakalalasing, humahalo sa amoy ng pabango ni Carissa na tila naiwan sa silid bilang isang marka ng teritoryo. Lumapit si Wenalin sa mesa. Ang kaniyang mga daliri ay dumaan sa ibabaw ng magaspang na kahoy ng nara. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga fraudulent contracts, may nakitang isang maliit na kwadro. Ang larawan ng kaniyang lola, si Doña Esperanza. Ang larawang iyon ay nakataob. Tila ba natatakot si Ji-hyun na tingnan ang mga mata ng matandang Montemayor habang ginagawa ang kaniyang mga kataksilan. Lola, bulong ni Wenalin sa kaniyang isipan. Ngayong gabi, ang apelyidong pilit nilang niliit ay siyang lulunod sa kanila. Isinaksak niya ang flash drive sa computer ni Ji-hyun. Ang mahinang pag-ikot ng disk sa loob ng makina ay nagdulot ng isang banayad na vibration sa kaniyang mga daliri. Mabilis niyang in-upload ang huling piraso ng ebidensya. Ang recorded conversation ni Ji-hyun at ng kanilang bank manager tungkol sa iligal na paglilipat ng pondo mula sa Montemayor Trust. Biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo rito? Ang tinig ni Ji-hyun ay puno ng suspisya at puot. Nakatayo siya sa pinto. Ang kaniyang tuksedo ay bahagyang gusot na at ang kaniyang mga mata ay mapulang-mapula dahil sa alak. Kasunod niya si Carissa na may hawak na baso ng alak at may mapang-uyam na ngiti sa mga labi. I asked you to stay in the kitchen, Wenalin. Bakit ka nangingialam dito sa opisina ko? Are you trying to steal something? Singal ni Ji-hyun habang mabilis na lumalapit. Hindi natinag si Wenalin. Kalmado niyang hinila ang flash drive at itinago ito sa kanyang palad. Tumingin siya kay Ji-hyun, hindi ang tingin ng isang takot na asawa, kundi ang tingin ng isang taong may hawak ng kaniyang kapalaran. I just wanted to bring you this, Ji-hyun, wika ni Wenalin habang dinadamay ang isang baso ng alak na nakalagay sa gilid ng mesa. A celebratory drink para sa tagumpay mo ngayong gabi. Inagaw ni Ji-hyun ang baso. Ang kaniyang mga kuko ay bahagyang kumamot sa balat ni Wenalin. Get out, now. Mamaya, pagkatapos ng speech ko, mag-usap tayo tungkol sa pag-alis mo. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo rito sa bahay ko simula bukas. Your house? Mahinang tanong ni Wenalin. Ang kaniyang boses ay may halong pait at pang-uuyam. Yes, my house. Lahat ng nakikita mo, ako ang nagtrabaho nito. You're just a parasite who lived off my hard work. Sabi ni Ji-hyun bago ininom ang alak sa isang lagok. Tumalikod si Wenalin at lumakad patungo sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya kay Carissa na kasalukuyang tinitingnan ang sarili sa salamin ng opisina. Bagay sa'yo ang kuwintas na yan, Carissa, sabi ni Wenalin. Enjoy it while it's still around your neck. Kasi ang mga bagay na hindi sa'yo, laging may paraan para bumalik sa tunay na nagmamay-ari. What did you say? Sigaw ni Carissa, ngunit hindi na siya sinagot ni Wenalin. Bumaba si Wenalin sa salas. Ang orasan ay nagpapakita ng 11 at 45. 15 minuto na lang. Tumayo si Ji-hyun sa gitna ng hagdan. Kinuha ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng pagpapatunog ng kaniyang kutsara sa basong kristal. Ang bawat kalansing ay tila isang babala para kay Wenalin. Ang mga bisita ay natahimik. Lahat ay nakatingin sa matagumpay na negosyante. Friends, partners and family. Panimula ni Ji-hyun. Ang kaniyang tinig ay puno ng kayabangan.
Tonight is not just about a new project. It's about the beginning of a new era for Del Rosario Holdings. And tonight, I also want to make an official announcement regarding my personal life. Naramdaman ni Wenalyn ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Ngunit hindi ito takot. Ito ang tila biglang pag-igting ng damdamin ng isang taong matagal nang kinimkim ang sakit. Ang sandaling ang isang inaapi ay handa nang tumayo para sa sarili. Dinampot niya ang sariling telepono. Lumitaw ang mensahe mula kay Attorney Lorenzo. The accounts are ready to be wiped. 1 minute before midnight, the system will trigger the total recall. Look at the big screen, Senyora. The show is about to start. Nakahanda na ang lahat. Ang tanging hinihintay na lamang ay ang huling salita ni Ji-hyun. Ang sandaling maglalantad ng katotohanan at magtatapos sa lahat ng lihim na matagal nang itinago. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ji-hyun ay tila mga linta na sumisipsip sa huling tira ng respeto na mayroon ang mga tao para sa kanilang tahanan. Nakatayo siya sa itaas ng grand staircase. Ang kaniyang anino ay mahaba at madilim. Bumabalot sa mga bisitang nakatingala sa kanya na tila ba siya ay isang Diyos na gawa sa ginto at kasinungalingan. Sa loob ng 5 taon, binuo ko ang Del Rosario Holdings mula sa wala. Simula ni Ji-hyun, ang kaniyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. And part of growth is letting go of the things that hold you back. The heavy weights that don't belong in the future I am building. Lumingon siya sa direksyon ni Wenalyn na nakatayo sa isang madilim na sulok malapit sa pinto ng kusina. Ang tingin ni Ji-hyun ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Wenalyn, my wife. She is a good woman, but a business like this needs a partner with vision, someone who understands the language of power, not just the language of the kitchen. Pagpapatuloy niya, isang mahinang tawanan ang sumabog mula sa grupo ng mga negosyante. Tonight, I am officially announcing our legal separation, and I want to introduce the woman who truly deserves to be by my side. Carissa Velarde, the new vice president and my partner in every sense of the word. Inabot ni Ji-hyun ang kamay ni Carissa. Ang babae ay umakyat sa hagdan ng may pagmamalaki. Ang kaniyang gintong bestido ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ang halimuyak ng kaniyang pabango ay tila lason na kumalat sa hangin. Nilulunod ang amoy ng lavender na itinanim ni Wenalyn sa hardin. Naramdaman ni Wenalyn ang libu-libong mata na nakatingin sa kanya. Ang ilan ay may awa, ngunit karamihan ay may halong pandidiri at pang-uuyam. Ang hiya ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kaniyang mukha. Ngunit sa ilalim niyon, ang kaniyang puso ay unti-unting nagiging bato. You can leave now, Wenalyn. Utos ni Ji-hyun, hindi na gumagamit ng mikropono, ngunit ang bawat salita ay narinig ng lahat. The driver will take you to that small house I promised. Don't make a scene. Take your things and go. Dahan-dahang lumakad si Wenalyn patungo sa gitna ng salas. Ang tunog ng kaniyang sapin sa paa sa malamig na marmol ay tila isang martsa ng kamatayan. Huminto siya sa paanan ng hagdan at tumingala sa asawang kinalimutan na ang lahat ng kaniyang sakripisyo. Aalis ako, Ji-hyun, sabi ni Wenalyn. Ang kaniyang boses ay mahina, ngunit may lalim na yumanig sa katahimikan ng silid. Pero tandaan mo ang gabing ito. Ang gabing pinili mong itapon ang lahat para sa isang huwad na ningning. Just go. Nakakasira ka ng mood, iritadong sagot ni Ji-hyun bago muling humarap sa mga bisita para mag-alok ng toast. Lumabas si Wenalyn sa mansyon. Sinalubong siya ng hagupit ng hangin at ang bagsak ng malakas na ulan. Ang lamig ng tubig ay agad na tumagos sa kanyang manipis na baro. Nanginginig ang kaniyang buong katawan habang hawak ang kaniyang maliit na bag. Habang naglalakad siya patungo sa gate, ang kaniyang payong ay hinablot ng malakas na bugso ng hangin. Iniwan siyang lalong luhaan at basang-basa sa gitna ng kadiliman. Ang bawat patak ng ulan ay tila humuhugas sa huling bakas ng pag-ibig niya para sa lalaking nasa loob.
Sa gitna ng dilim, tumigil siya at tumingin sa kaniyang likuran. Ang mansyon ay nagliliyab sa liwanag, puno ng musika at saya, habang siya ay itinatapon na parang basura sa kalsada. Ganito ba ang dulo ng lahat ng aking pagtitiis? Tanong niya sa sarili habang ang kaniyang mga luha ay humahalo sa ulan. Ngunit sa gitna ng kalsada, isang mahabang itim na limousine ang dahan-dahang huminto sa kaniyang tapat. Ang gulong nito ay humagis ng tubig sa kaniyang paanan, ngunit hindi siya natakot. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Attorney Lorenzo, hawak ang isang malaking payong upang protektahan siya mula sa unos. Senyora Wenalyn, wika ng abogado nang may malalim na paggalang. The time is up. It's exactly 1 minute before midnight. Sumakay si Wenalyn sa loob ng sasakyan. Ang loob niyon ay amoy leather at mahal na kahoy, isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Sa loob, nakaupo si Doña Esperanza, ang kaniyang lola, na may hawak na isang gintong baston. You've endured enough, my child, wika ng matanda. Ang mga mata ay naglalabas ng isang matinding awtoridad. Now watch as their world turns into ashes. Tumingin si Wenalyn sa screen sa loob ng sasakyan na nakakonekta sa financial system ng Del Rosario Holdings. Ang orasan sa dashboard ay nag-flash. 12:00 ng madaling araw. Isang pulang linya ang gumuhit sa screen. Total asset recall activated. Sa loob ng mansyon, ang musika ay biglang huminto. Ang mga ilaw na kasing ningning ng mga bituin ay sabay-sabay na namatay. Iniwan ang lahat sa gitna ng isang nakabibinging kadiliman. Ang tanging maririnig na lamang ay ang malakas na pagbuhos ng ulan at ang bawat tibok ng puso ni Wenalyn na puno na ngayon ng isang malamig na katarungan. Let's go, Lorenzo, sabi ni Wenalyn habang pinupunasan ng kanyang mukha. I have a business to reclaim. Ang sasakyan ay humarurot palayo. Iniwan ang nagdidilim na mansyon kung saan ang mga sigaw ng takot at pagkalito ay nagsisimula ng umalingaw-ngaw. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat at basang kumot na dumagan sa bawat panauhin. Sa gitna ng karimlan, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga screen ng telepono na isa-isang nagliliyab sa kamay ng mga negosyante. Ang amoy ng mamahaling champagne na kanina lang ay simbolo ng tagumpay, ay tila naging malansang amoy ng pagkabulok sa ilalim ng init ng mga nagkakagulong tao. What is happening? Bakit nawalan ng kuryente? Sigaw ni Ji-hoon. Ang kaniyang tinig ay basag at puno ng iritasyon. Kinapa niya ang pader. Pilit na hinahanap ang switch, ngunit kahit ang generator na dapat ay automatikong bubukas, ay nanatiling pipe at bingi. Ji-hoon, look at this. Histrikal ang boses ni Carissa. Ang liwanag mula sa kanyang telepono ay tumama sa kanyang mukha, na ngayon ay kakikitaan ng labis na pangamba. Our stock price. It's not just dropping, it's gone. Suspended ang trading ng Del Rosario Holdings. Kasabay nito, ang telepono ni Ji-hoon ay nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil sa kaniyang bulsa. Ang bawat pagyanig nito ay tila isang pintig ng kaba na dumadaloy sa kaniyang hita. Dinampot niya ito. Isang notification mula sa kaniyang main bank ang bumulaga sa kanya. All accounts frozen under Anti-Money Laundering Act and breach of trust litigation. Hindi maaari. This must be a mistake. Bulong ni Ji-hoon. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang sinusubukang i-dial ang numero ng kaniyang bank manager. Hello? Hello? Bakit naka-freeze ang account ko? I have a payroll to meet. I have a party to pay. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang malamig na boses ng isang automated recording. Biglang bumukas ang mga double doors ng salas. Ang liwanag mula sa labas, ang mga headlight ng ilang itim na sasakyan, ay tumama sa mga mata ng mga bisita, nagbibigay ng isang nakatutulig na contrast sa dilim. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na barong at may dalang mga briefcase.
Sa gitna nila ay si Attorney Lorenzo Salvatierra. Ang kaniyang mukha ay kasing tigas ng marmol. "Good evening, Mr. Del Rosario," wika ni Lorenzo. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na salas, tila isang hatol ng korte. "I am here on behalf of the Montemayor Trust and the Arriaga family estate." "Lorenzo, anong ginagawa mo rito? This is a private party." Singal ni Jihune, pilit na ibinabalik ang kaniyang kayabangan sa gitna ng pawis na namumuo sa kaniyang noo. "And what trust are you talking about? Wenalyn is just a provincial girl. She has nothing to do with the Montemayors." Naglabas si Lorenzo ng isang makapal na folder. Ang tunog ng pagbukas ng mga papel ay tila kiskis ng mga tuyong dahon sa sementeryo. "Unfortunately, Mr. Del Rosario, you failed to read the fine print of the capital investment you received 5 years ago. Every single centavo you used to build this company came from a blind trust established for Miss Wenalyn Arriaga Montemayor. Under the Fidelity and Moral Turpitude Clause, any breach of marital vows or attempt to defraud the beneficiary results in an immediate and total recall of all assets." "That's impossible. Pipirmahan na ni Wenalyn ang liquidation papers. I have her signature." Hiyaw ni Jihune, itinuturo ang folder na naiwan sa kanyang opisina sa itaas. "Actually, the papers she signed this morning were not liquidation forms," malamig na pagtatama ni Lorenzo. "They were a voluntary surrender of all your personal proxies back to the trust. You didn't just give her the company, Ji-hyun. You signed over your very existence." Isang malakas na sutsot ng hangin ang pumasok mula sa bukas na pinto. Dala ang amoy ng basa at malamig na lupa. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin kay Jihune ay hindi na puno ng paghanga, kundi ng pandidiri. "Nasaan si Wenalyn?" tanong ni Carissa. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa takot habang hinahawakan ang kaniyang kwintas. "Nasaan ang babaeng yon? She can't do this. This is our life. The person you are looking for is no longer the woman you can step on." Sagot ni Lorenzo. Sa labas, sa gitna ng ulan, naramdaman ni Wenalyn ang init ng sikat ng tablet sa kaniyang kamay sa loob ng limousine. Pinapanood niya sa CCTV ng mansyon ang pagbagsak ng balikat ni Ji-hyun. Ang lalaking kanina lang ay nagtatapon sa kanya sa ulan ay ngayon ay mukhang isang basang sisiw na nawalan ng pugad. Naramdaman niya ang isang mahinang sipa sa kaniyang tiyan. "Hush, little one," isip niya. "The justice we deserve is finally here." Tumingin si Doña Esperanza sa kanya. Ang kaniyang mga kulubot na kamay ay hinawakan ng kamay ni Wenalyn. "The first stage of karma is the loss of pride, Wenalyn. The second stage is the loss of everything they ever touched. Are you ready for the final act?" "Opo, Lola," sagot ni Wenalyn. Ang kaniyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. "I want him to feel the weight of every shirt I folded, every meal I cooked, and every lie he told." Ang limousine ay dahan-dahang umatras. Iniwan ng mansyong kanina ay puno ng ningning. Ngunit ngayon ay isa na lamang madilim na kabaong para sa mga pangarap ni Ji-hyun. Ang init sa loob ng madilim na mansyon ay nagsimulang maging malagkit. Isang nakakasuffocate na halumigmig na humahalo sa amoy ng natutunaw na yelo mula sa mga seafood tower sa buffet table. Ang amoy ng malansang hipon at tumatagas na katas ng karne ay naging kasing pait ng kapalaran ni Ji-hyun. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging maririnig ay ang mabibigat na hininga ng mga bisitang kanina lang ay masayang nagtatawanan. Ngunit ngayon ay nagmamadaling lisanin ang isang lumulubog na barko. "Jihune, what is the meaning of this? Why is my credit card declined?" Sigaw ni Don Mariano habang iwinagayway ang kanyang itim na card sa tapat ng mukha ni Ji-hyun. "I tried to pay for the additional vintage wine I ordered for my table, and the bank said my account is linked to a high-risk investigation because of my partnership with you." "Don Mariano, sandali lang po."
May glitch lang sa system. Pautal-utal na sagot ni Ji Hyune. Ang kaniyang tuksedo na kanina ay kasing kinis ng kaniyang dila ay basang-basa na ngayon ng pawis. Dumidikit sa kaniyang likod na tila isang malapot na balat ng ahas. Lorenzo, ayusin mo ito. Sabihin mo sa kanila na nagkamali sila. Tiningnan lamang siya ni attorney. Lorenzo nang may malamig na pagkadismaya. Hindi ito glitch, Mr. Del Rosario. This is a surgical strike. Every asset you claim to be yours was collateralized by the Montemayor Trust. Since the trust has been revoked, the collateral is gone. In the eyes of the law and the banks, you are a ghost. Isa-isang nagsimulang mag-alisan ang mga bisita. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa marmol ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ni Ji-hyun. Ang mga taong kanina ay humahalik sa kaniyang kamay ay ngayon ay umiiwas na madampian man lang ng kaniyang anino. Ji-hyun, I can't stay here. Bulong ni Carissa. Ang kaniyang boses ay wala na ang tamis, kundi puno na ng pangangamba. Ang mga pulis. May mga mobile cars sa labas. Sabi ni Attorney Lorenzo, may mga query tungkol sa mga liquidation documents na pinirmahan natin kanina. I need to protect my name. Your name? Carissa? Partner tayo rito. You encourage me to push Wenalyn out. Singhal ni Ji-hyun, hinablot ang braso ng babae. Ang kaniyang mga daliri ay bumaon sa malambot na balat ni Carissa, isang marahas na hawak na nagpapakita ng kaniyang desperasyon. Don't touch me! You're hurting me! Sigaw ni Carissa. Mabilis niyang kinuha ang kaniyang mamahaling clutch bag. Sabi mo sa akin, ikaw ang hari rito. But you're just a puppet, Ji-hyun. Isang tautauhan na nakatira sa pera ng asawa mo. I won't let you drag me down to the gutter with you. Sa isang iglap, tinalikuran siya ng babaeng pinagpalit niya sa kaniyang pamilya. Ang halimuyak ng pabango ni Carissa ay mabilis na naglaho. Pinalitan ng amoy ng usok mula sa mga napundidong bumbilya at ang amoy ng luma at maruming basahan sa kusina. Naiwan si Ji-hyun sa gitna ng malawak at madilim na salas. Ang mga chandelier na tila mga diamante kanina ay mukhang mga matutulis na bubog na handang bumagsak sa kaniyang ulo. Ang bawat sulok ng mansyon na kaniyang ipinagmalaki ay tila tumatawa sa kaniyang pagkatalo. Wenalyn, bulong niya. Ang kaniyang boses ay basag. Hinanap niya ang kaniyang telepono upang tawagan ang asawa. Ngunit ang kaniyang mga kamay ay sobrang nanginginig na nalaglag ang device sa sahig. Ang screen ng telepono ay nabasag. Rumehistro ang isang huling mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ngunit alam niya kung kanino yon galing. Ang halaga ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa kumpanyang itinatayo niya, kundi sa katapatan ng pusong kinalimutan niya. Enjoy the silence, Ji-hyun. It's the only thing you truly own now. Kasabay nito, narinig niya ang malakas na pagpukpok sa main door ng mansyon. Hindi iyon ang tunog ng isang panauhin, kundi ang bigat ng awtoridad. Ang mga anino ng mga opisyal na may dalang search warrant ay gumuhit sa bintana, tila mga hatol na hindi na matatakasan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at amoy sampagitang silid sa mansyon ng mga Montemayor, dahan-dahang hinubad ni Wenalyn ang kaniyang basang damit. Ang mainit na tubig mula sa shower ay humahaplos sa kaniyang balat, tila ba tinatanggal ang bawat bakas ng dumi at kahihiyang dinanas niya sa piling ni Ji-hyun. Wala siyang nararamdamang lungkot. Ang tanging naroon ay isang malalim at payapang kagaanan ng loob. Tapos na, anak, bulong niya sa kanyang tiyan habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang biktima ng kahapon, kundi ang tagapagmana ng bukas. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang tumunog ang telepono ni Attorney Lorenzo sa labas ng kaniyang silid. Ang balita ay hindi tungkol sa bangkarote ni Ji-hyun, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim at mas madilim na lihim na itinago ng asawa niya sa loob ng 5 taon.
Ang ulan ay tila wala ng balak tumigil, ngunit sa bawat patak nito na humahampas sa labas ng bintana ng mansyong Montemayor, lalong nagiging payapa ang hangin sa loob. Ang amoy ng sariwang sampakita at ang init ng tsaa na may halong pulot ay bumabalot sa malawak na salas na gawa sa sinaunang kahoy ng nara at makikinis na marmol. Dito, ang bawat hininga ay amoy karangyaan, isang uri ng yaman na hindi ipinagsisigawan, kundi nararamdaman sa bawat hibla ng katahimikan. Nakatayo si Wenalyn sa tapat ng isang malaking bintana. Suot ang isang puting bestido na gawa sa pinong seda. Wala na ang kaniyang lumang apron, wala na ang amoy ng bawang at pawis. Ngayon, ang kaniyang balat ay naglalabas ng banayad na bango ng gatas at rosas. Ang katahimikan ay binalot ng isang marahas na kalampag sa labas ng malaking pintuang tanso ng mansyon. Ang tunog ng mga kamay na pilit na kumakatok at ang sigaw ng isang taong nawawala sa sarili ay bumasag sa kapayapaan ng gabi. Wenalyn! Wenalyn! Lumabas ka rito! Alam kong narito ka! Ang tinig ni Jihyun ay basag, puno ng pait at desperasyon. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang isang lalaking halos hindi na makilala. Basang-basa si Jihyun, ang kaniyang toksedo ay punit sa balikat, at ang kaniyang mga sapatos na putikan ay nag-iwan ng madidilim na marka sa malinis at puting sahig ng mga Montemayor. Amoy na amoy sa kanya ang murang alak at ang lansa ng tubig kanal. Huwag niyo siyang pigilan, ma. Mahinahong utos ni Wenalyn sa mga security personnel na akmang hahawak sa lalaki. Humahangos na lumapit si Jihyun, ngunit tumigil siya nang makita ang anyo ni Wenalyn. Ang babaeng dati ay yumuyuko sa harap niya ay ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang kaniyang mga mata ay tila dalawang bituin na kasing lamig ng gabi. Ano ito, Wenalyn? Anong pakana ito? Bulyaw ni Jihyun, bagaman ang kaniyang boses ay nanginginig. Ang mga bangko, ang kumpanya, kinuha nila ang lahat. Sabi ni attorney, Lorenzo, ikaw daw ang may-ari ng lahat ng pondo? Imposible. Isa ka lang hamak na babaeng walang pinag-aralan. Maupo ka muna, Jihyun, wika ni Wenalyn. Ang kaniyang boses ay kasing pino ng sidang kaniyang suot. Mukhang pagod na pagod ka na sa pagtakbo mula sa katotohanan. Don't act like you're above me. Singal ni Jihyun. Pilit na lumalapit ngunit tila may hindi nakikitang pader na naglalayo sa kanya kay Wenalyn. Lahat ng pinaghirapan ko, kinukuha mo dahil lang sa isang piraso ng papel? Magnanakaw ka! You cheated me! Mula sa dilim ng kabilang sulok ng silid, narinig ang tunog ng isang gintong baston na tumatama sa sahig. Dahan-dahang lumabas si Doña Esperanza. Ang kaniyang mukha ay kasing tigas ng isang monumento. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila isang hatol na nagpapaliit sa pagkatao ni Jihyun. Ang magnanakaw ay ang taong kumukuha ng pag-ibig at katapatan para lamang busugin ang sariling bulsa. Wika ng matanda. You didn't build an empire, Mr. Del Rosario. You were just a janitor we allowed to sit on the throne for a while to see if you were worthy. And clearly, you are not. Nanlaki ang mga mata ni Jihyun. Sa sandaling iyon, ang katotohanan ay tila isang malaking alon na tuluyang lumunod sa kanya. Tumingin siya kay Wenalyn, naghahanap ng kahit katiting na awa. Ang awang dati ay palaging ibinibigay ng babae sa kanya. Wenalyn, love. Nagkamali ako. Si Carissa, siya ang nag-udyok sa akin. Alam mong mahal kita, di ba? Isipin mo ang anak natin. Pagmamakaawa niya, pilit na lumuluhod sa harap ng asawa. Tumingin si Wenalyn sa kaniyang paanan. Nakita niya ang isang dumi ng putik na naiwan ng sapatos ni Jihyun sa kaniyang sahig. Kinuha niya ang isang itim na silk scarf mula sa mesa. Ang scarf na dati ay pinagtawanan ni Jihyun dahil akala niya ay mura ito. Yumuko si Wenalyn, hindi para yakapin ng asawa, kundi para marahang punasan ang dumi sa sahig.
gamit ang mamahaling seda. Pagkatapos, binitawan niya ang scarf sa tapat ng mukha ni Ji-hyun na tila ba ito ay isang basahang wala ng silbi. Ang dumi mo, Ji-hyun. Mahinahong wika ni Wenalyn. Ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim at nakatutulig na kawalan ng pakiramdam. Hindi kita sinira, hindi ko kailangang gawin iyon. Ang sarili mong kasakiman ang nag-trigger ng iyong sentensya. You are the architect of your own ruin. Hindi mo pwedeng gawin ito. I am your husband. Hiyaw ni Ji-hyun. Ngunit ang kaniyang tinig ay tila bulong na lamang sa gitna ng malawak na silid. Attorney Lorenzo, tawag ni Wenalyn nang hindi inaalis ang tingin sa basang lalaki sa kaniyang paanan. Pakilabas na si Mr. Del Rosario. He is trespassing on private property. And please, make sure the guards clean the floor again. May amoy na hindi nababagay sa bahay na ito. Hinawakan ng mga security guard si Ji-hyun sa kaniyang mga braso. Pilit siyang nagpupumiglas, sumisigaw ng mga sumpa at mga pakiusap, ngunit ang kaniyang tinig ay tuluyang nalunod ng isara ang malalaking pintuang tanso. Naiwan si Wenalyn sa gitna ng silid, kasama ang kaniyang lola. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay tila isang hakbang patungo sa kaniyang bagong buhay. Konidalgia, bulong ni Doña Esperanza. With dignity, iyan ang paraan ng mga Montemayor. Lumapit si Wenalyn sa bintana at pinanood ang figura ni Ji-hyun na pilit na itinataboy ng ulan sa labas ng kanilang gate. Wala na ang galit, wala na ang sakit. Ang tanging naroon ay ang kagaanan ng isang taong sa wakas ay nakalaya na sa isang mahabang gabi. Ngunit habang tinitingnan niya ang dilim, isang puting envelope sa ibabaw ng mesa ang kumuha ng kaniyang atensyon. Ito ay ang report tungkol sa kumpanya ni Ji-hyun na kailanman ay hindi niya binuksan. Doon, may nakitang isang pangalan na hindi niya inaasahan. Isang pangalan na magbubukas ng isang bagong kabanata ng kaniyang nakaraan. Ang tunay na tunog ng pagbagsak ay hindi isang malakas na ingay, kundi ang nakatutulig na katahimikan ng isang walang laman na bulsa at ang lamig ng bakal na nakasusi sa mga kamay. Isang buwan matapos ang gabing iyon sa mansyon, ang hangin sa paligid ng pampublikong pamilihan ay amoy usok ng sasakyan, amoy na bulok na basura, at amoy ng malansang tubig na hindi umaagos sa kanal. Dito, sa ilalim ng init ng araw na tila ba gustong sunugin ang balat ng sinumang naglalakad, nakatayo si Ji-hyun. Wala na ang kaniyang tuksedo. Ang suot niya ngayon ay isang kupas na t-shirt na may amoy ng matagal na pagkababad sa pawis. Nakahawak siya sa isang walis, naglilinis ng mga kalat sa tapat ng isang bodega ng bigas. Ang bawat kalyo sa kaniyang malalambot na kamay noon ay tila mga ukit ng kaniyang pagkatalo. Bilisan mo riyan, Del Rosario. Ang bagal-bagal mo. Baka gusto mong hindi sumahod ngayong araw? Sigaw ng kaniyang kapatas, isang lalaking dati ay hindi niya man lang tatapunan ng tingin. Napayuko si Ji-hyun. Ang hiya na dati ay ipinaparanas niya kay Wenalyn ay ngayon ay tila isang malapot na putik na nakadikit sa kaniyang buong pagkatao. Ang bawat taong dumadaan ay tila pinagtatawanan ang kaniyang pagbagsak. Sa gitna ng kaniyang pagtatrabaho, isang malaking screen ng telebisyon sa tapat ng kalsada ang nagpakita ng balita. Isang luntiang hardin ang bumulaga sa screen. Doon, nakita niya si Wenalyn. Mukhang sariwa ang kaniyang asawa, ang kaniyang tiyan ay mas malaki na ngayon, at ang kaniyang mukha ay nagliliwanag sa ilalim ng malambot na sikat ng araw. Katabi niya si Doña Esperanza at si Attorney Lorenzo. Inilulunsad ngayong araw ng Montemayor Group ang bahay ni Wenalyn, isang foundation na magbibigay ng proteksyon at trabaho sa mga kababaihang biktima ng pang-aabusong pinansyal at emosyonal. Anunsyo ng reporter. Nabitawan ni Ji-hyun ang walis. Ang amoy ng alikabok mula sa sahig ay pumasok sa kaniyang ilong, nagdulot ng isang matinding pag-ubo. Na tila ba kaniyang iniluluwa ang huling tira ng kaniyang pride. Sa kabilang bahagi ng lungsod,
Sa loob ng isang madilim na selda sa kulungan ng kababaihan, nakaupo si Carissa. Wala na ang kaniyang gintong bestido. Ang kaniyang suot ay isang kulay kahel na uniporme na magaspang sa balat. Ang kaniyang leeg, na dati ay pinalamutian ng diamante, ay puno na ngayon ng mga rashes dahil sa init at dumi. Sinubukan niyang isanla ang kwintas na kinuha niya kay Wenalyn, hindi alam na ang bawat hiyas niyon ay may nakatagong micro-tracker at rehistrado bilang nakaw na gamit ng pamilya Montemayor. May bisita ka, Velarde? Anunsyo ng guard. Inakala ni Carissa na si Jihun iyon, ngunit ang nakatayo sa likod ng rehas ay ang ina ni Jihun, si Nanay Saling. Ang matanda ay mukhang mas matanda pa ng 10 taon. Wala na ang kaniyang mga alahas at ang kaniyang kamay ay nanginginig habang hawak ang isang plastic bag ng murang tinapay. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang pera? Bulyaw ni Nanay Saling. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng pait. Dahil sa'yo, nawala ang lahat. Kinumpis ka ng gobyerno, pati ang maliit na bahay namin, dahil nakapangalan sa kumpanya ni Jihun. Huwag mo akong sisihin, matandang hukluban. Sigaw ni Carissa, ang kaniyang tinig ay naging kasing gasgas ng bakal na rihas. Ang anak mo ang tanga. Akala niya siya ang hari, pero isa lang pala siyang asong ligaw na pinapakain ng asawa niya. Ang dalawang babaeng dati ay magkasabwat sa pagpahirap kay Wenalyn ay ngayon ay nagmumurahan sa gitna ng amoy ng disinfektante at ihi ng selda. Walang utang na loob na natira. Tila ba ang lahat ng kanilang pagsasama ay gawa lamang sa buhangin na tinangay ng alon ng katotohanan. Samantala, sa loob ng tahimik na opisina ng mansyon, binuksan na ni Wenalyn ang puting envelope na kinuha niya kanina. Ang kaniyang mga daliri ay dumaan sa ibabaw ng makinis na papel. Nang mabasa niya ang pangalan sa loob, ang kaniyang hininga ay sandaling tumigil. Ang pangalan ng lihim na investor na nag-udyok kay Jihyun na traidorin ang kumpanya ay hindi isang kaaway. Ito ay ang kaniyang sariling ama, si Don Arriaga, na matagal nang akala ni Wenalyn ay patay na. Isang liham ang nakalakip. Wenalyn, ang brilyante ay hindi magiging matigas kung hindi ito isa sa ilalim sa matinding pressure. Pinayagan ko si Jihun na gawin ang lahat ng ito upang makita mo ang sarili mong lakas. Ngayong gising ka na, handa ka na bang hawakan ang buong imperyo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Wenalyn. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay tila nagpaalala sa kaniya na sa mundong ito, kahit ang sarili mong dugo ay kayang gumamit ng ibang tao upang turuan ka ng leksyon. Dahan-dahan niyang sinilaban ang liham gamit ang apoy ng isang kandila. Pinanood niya ang bawat letra na naging abo. Tila ba tinatapos ang huling bakas ng pagiging biktima sa kaniyang buhay. Lorenzo, tawag niya sa abogado na kumatok sa pinto. Yes, senyora? I don't need my father's empire. I have my own now, wika ni Wenalyn. Ang kaniyang boses ay wala ng pag-aalinlangan. And tell the warden, don't give Carissa any special treatment. Let her stay in the general population. Gusto kong maranasan niya kung paano mabuhay nang walang anino ng isang Montemayor. Tumayo si Wenalyn at lumakad patungo sa balkonahe. Ang amoy ng papalapit na ulan ay naroon pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot na mabasa. Ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa rehas ng balkonahe. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang karma ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng balanse. At sa wakas, ang balanse ay pumanig na sa kaniya. 1 taon ang mabilis na lumipas. Tila ba ang malakas na unos ng nakaraan ay naging isang banayad na alaala na lamang ng kahapon. Ang hapon sa mansyong Montemayor ay nababalot ng kulay gintong sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon ng punong nara at nagbibigay ng init sa malawak na hardin. Ang hangin ay amoy pulbos ng sanggol, amoy sariwang damo, at may dalang tamis ng mga bulaklak na sampagyita na namumukadkad sa bawat sulok.
Nakatayo si Wenalin sa balkonahe, suot ang isang malambot na bestidong kulay asul. Sa kaniyang mga bisig, mahigpit niyang kinalong ang isang malusog na sanggol na lalaki. Ang bata ay may mga matang kasing itim ng gabi, ngunit puno ng kuryosidad at ang kaniyang maliliit na daliri ay nakakapit sa telang suot ng kaniyang ina. Ang bawat mahinang paghinga ng sanggol ay tila isang musika ng kapayapaan sa pandinig ni Wenalin. He has your eyes, Wenalin, but he has the strength of the Montemayor's. Wika ni Doña Esperanza habang dahan-dahang lumalapit. Ang kaniyang gintong baston ay hindi na tunog ng awtoridad, kundi tunog ng isang kumpas ng pagmamahal. Gusto ko siyang lumaki, na alam ang halaga ng katapatan, Lola. Mahinahong sagot ni Wenalin. Ang kaniyang boses ay wala ng bakas ng pait, kundi isang malalim at matatag na kagaanan. I want him to know that a name is not just for power, but for protection. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, isang katahimikang hindi na nakabibingi, kundi puno ng kaganapan. Balita ko, ang dating asawa mo ay nakita sa kabilang lalawigan. Ulat ni Attorney Lorenzo na laging nasa gilid bilang isang tapat na bantay. He's working as a peer hand. No one knows his past. Sabi nila, madalas daw siyang nakitang nakatitig sa mga lumang dyaryo, hinahanap ang anino ng buhay na kaniyang sinira. Hindi kumibo si Wenalin. Ang kumpas ng kaniyang puso ay hindi na bumibilis sa pagbanggit ng pangalan ni Ji-hyun. Para sa kanya, ang lalaking iyon ay isa na lamang multo sa isang kwentong tapos na. Alam din niyang si Carissa ay nananatili sa loob ng selda, unti-unting nilalamon ng sariling inggit at galit sa gitna ng mga pader na hindi nakakakita ng sikat ng araw. Karma doesn't always come with a loud bang, Lorenzo. Bulong ni Wenalin habang hinahaplos ang pisngi ng kaniyang anak. Sometimes, it's just the long, cold silence of being forgotten, and that is the heaviest price to pay. Tumingin si Wenalin sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang langit ay naghahalo ang kulay kahel at lila. Ang dating babaeng yumuyuko sa harap ng bulyaw ng asawa ay wala na. Ang natira ay isang reynang nahanap ang kaniyang trono sa gitna ng sariling pagdurusa. Ang kaniyang bahay ni Wenalin Foundation ay naging isang kanlungan ng libu-libong kababaihan. Ang kaniyang sakit ay naging gamot para sa iba. Ang kaniyang kahihiyan ay naging korona ng kaniyang tagumpay. Mommy! Ang mahinang pag-ungol ng sanggol ay nagpabalik sa kaniya sa kasalukuyan. Ngumiti si Wenalin. Isang tunay at tapat na ngiti. Ang bawat hapdi ng plansa sa kaniyang kamay noon, ang bawat luhang humalo sa ulan, ay tila mga bayad na utang na nagbigay sa kaniya ng karapatang maging maligaya. Let's go inside, baby. The sun is setting, but for us, it's just the beginning. Bulong niya. Habang dahan-dahan silang pumasok sa loob ng mansyon, ang mga ilaw ay isa-isang nagliwanag, hindi upang magyabang, kundi upang magbigay ng gabay. Ang gabi ay dumarating, ngunit si Wenalin ay hindi na natatakot sa dilim, sapagkat ang taong marunong maghintay sa gitna ng unos ay siyang tanging karapat-dapat na sumalubong sa liwanag ng umaga. Sa mundong ito, ang katarungan ay maaaring magtagal, ngunit ang isang pusong may dignidad ay hinding-hindi kailanman mabibigo.